Yung mga bossing sa mga katek natin diyan na so may dinala po sa ating unit 'no. So sabi ng customer is no power po yung unit niya. So te-testingin muna natin siya at ida-diagnose natin kung bakit siya walang power. So ngayon, ipapakita ko muna sa inyo, lalagyan ko muna siya ng power source then ipa-power up natin siya. Titignan natin kung talagang walang power mga bossing. Yan, power up natin. Then make sure yung button natin is naka-power on, 'no? Power up natin, tingnan natin, dali mo lahat. So, makikita niyo mga bossy, pinipindot natin, ayan, sa mga katek natin diyan, ayan, is wala talaga siyang power, 'no? Hindi siya nagpa-power up. So, basic muna tayo, basic troubleshoot. Gamit muna tayo ng power supply tester. So, 'yan, testingin muna natin yung power supply niya at tignan natin kung may problema ba yung power supply niya, 'no? Power supply testing muna tayo mga bossing. Sa mga kateknapin diyan mga bossing, so tatanggalin muna natin yung mga nakakabit sa parts na power 'no, like yung 4 pin, then yung 6 pin, pati yung mga SATA. So para ma-test natin yung power supply niya. Yung natanggal na natin yung kanyang, mga pin, 24 pin, so te-testing na natin 'yan 'no. So gamit ako ng analog tester na power supply, then, digital tester 'no. So kabit natin dito 'yan 'no, then, on niyo lang yung kanyang power. Sabit natin dito sa 24 pin. So makikita nyo na umilaw yung fan niya 'no, so nakakabit kasi yung fan niya. So makikita niyo na nagbibigay ng tamang boltahe yung power supply niya. So, testingin naman natin 'tong analog tester. Ito rin sa analog power supply testing natin is OA din yung power supply niya mga bossing. So, sa mga ka natin niya, sa mga bossing natin diyan, wala siyang power 'no. So, gagawin natin, hubarin muna natin yung mga third party hardware niya para malaman natin kung bakit siya walang power and then analyze natin kung saan yung sanhi, bakit siya walang power. Mga bossing, so na-check na natin 'to. Mga parts niya, yung video card niya is okey naman, mga memory niya is okey naman. So yung processor, iche-check natin yan sa new board 'no. So ang nangyari wala pa rin siyang power, so possible, titignan namin dito is yung motherboard yung may problema. So gagawin natin, kukuha muna tayo ng isang motherboard para i-test yung processor niya at makikita natin dun kung mag-o-open na siya mga bossing. So kalasin muna natin 'to, kanyang unit mga boss. So, mga bossing sa mga katak natin, so ito yung H40 na motherboard, no? So, sa testingin natin yung processor niya. So, kalasin muna natin. Then, test natin tong new motherboard na H410. So, 10th generation pa rin yung processor niya, mga boss. Testingin natin. So, yung mga bossing sa mga katak natin, no? So, tinanggalan muna natin yung power supply niya. So, Corsair CB550. Tapos, tatanggalin natin itong processor niya para testing ito sa motherboard mga bossing, pati yung video card niya. So, tanggalin muna natin tong motherboard. A3-10105F. So, wala siyang display, no? Wala siyang built-in display. So, kailangan natin siyang lagyan ng graphic cards, no? So, yung graphic cards na lalagyan natin, yung kanyang video card din, mga bossing. So, alisin muna natin itong processor niya at lipat natin dito. So mga bossing, ito na yung motherboard natin. So testing natin itong processor niya, pati yung kanyang video card. No? So prepare muna natin at tanggalin natin yung processor. Boss, sa mga attack natin, testing natin, lagyan natin yung processor. No? So yan, i3 and 10105F. So nalagyan na natin mga bossing yung processor. So itong pa naman nalagay natin. So, mga boss, testing din natin tong memory niya. Kabit din natin yung memory niya, mga bossing, no? So, mga bossing at sa mga attack natin, lalagyan din natin tong kanyang graphics card, mga bossing. Ayan. So, sa mga attack natin, mga bossing, ayan, nakabit na yung kanyang existing graphics card, memory, processor, fan. So, yung motherboard na to, mga bossing. So, yung power supply, nagamit natin yung power supply niya. Kakabit na rin natin. Then, tetest na natin. Kung mga bossing, sa mga katek natin dyan, ayan, nilagyan na natin yung power supply niya. Memory, video card, nilagyan natin siya ng keyboard, no? Para makita rin natin yung indicator ng kung may display na ba siya. So, lagyan na natin ng power source ng power supply, then, open na natin. Yan.
So mga bossing, jump ko muna dito sa power button niya at para mag-open siya. So yan, nakikita yun na umiikot yung fan, ang video card pati ng ating CPU fan. So dito, may na-unlock na rin. So makikita niyo na, nag-display na yung ating unit, no? So yan, Kingston, 16 gig and 8 gig, then i3 10105F, no? So mga bossy, ang naging problema ng unit pa din nila sa atin ay motherboard, no? So kung kasabihin natin sa client yan na need na i-replace yung motherboard niya. So yun lang mga bossing.